Si Lord God, tunay pong karapat-dapat ka pong papurihan at pasalamatan sa lahat-lahat, Panginoon. Tinataas namin ang gawain ito, Lord, sa inyo, Panginoon. Please be with us, O Lord. I confess, bowing, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the gold that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need every hour. I need you. My defense, my righteousness. Oh God, how I need runs deep, your grace is kind. Lord, I am rising Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Lord. Hallelujah. When temptation comes and when I cannot stand all of you, Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Our defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Our defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, oh Lord. Yes. Ang awitin na to ay pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang katapatan. Tapat siya kailan pa man. Yes. Amen. Amen. Akapela na lang. Para sa Panginoon, sa kanya ang lahat ng papuri at pagsamba, pagdakila at pasasalamat. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay niligtas.
Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. God. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Thank you, Auntie Juliet, sa pag-awit mo sa Panginoon. Tunay ngang tapat ang pagmamahal ng Diyos. Hindi siya nagmamaliw ang pagmamahal niya. Nananatili siyang tapat kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen. Dadako na po tayo sa ating Bible study. Maigsi lang naman po ito, kaya ang banal na espiritu po ang kikilos sa ating kalagitnaan. Last week, yung ating pinag-aralan, sinabi nga po ni Pastor Jay, ang tunay na kahulugan ng Pasko last week. Ito nga po. Review natin last week. Napakaganda po ng share ni Pastor Jay tungkol sa the real reason of Christmas. Hindi po ito lechon, hindi po ito inuman, hindi po si Santa Claus, Panginoon, hindi po si Santa Claus, kundi po ang Panginoon Diyos na siyang nagkatawang tao. Sinabi nga po sa 1 Timothy 1:15, this is a trustworthy saying and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners and I am the worst of them all. Amen. Ito po sinabi ni San Pablo doon kay Timoteo, na totoo po sa bawat isa sa ating buhay na dito nga po, ang Christmas nga po, ang ibig sabihin po, Christ Jesus became man, the Almighty God, so that we will be saved. He is our Savior. Amen. Yan po ang Christmas. At hindi po anuman pong material na bagay, kundi po dapat po magalak po tayo dahil po sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus sa kanyang pagiging tao. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao upang tayo magkaroon ng kaligtasan pag tayo sumampalataya sa kanya. Ngayong gabi po, titingnan po natin kung ano po ba ang naging reaksyon ng mga pastol nung unang Christmas doon sa Bethlehem. Makikita po natin ang ating pong text reference ngayong gabi ay Luke 2 verses 8 to 17. Pero buuin po natin upang mabuo ang context. Mag-umpisa po tayo sa verse 1. Sabi po doon, and it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. The census first took place while Quirinus was governing Syria, so all went to be registered, everyone to his own city. Ayun nga po, makikita nga po natin nung mga araw na yun nga po, ito nga po, alam po natin ang istoryang ito. Every year po, lalo na sa Pilipinas, nung bata pa ako, every year, sinasadula namin to sa eskwelahan. Kaya memorize po talaga natin, bawat Pilipino, memorize natin. Sa verse 4, Joseph, ito po, yung foster father ng Panginoong Hesus, also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem. Ito po, itong pag-travel nila from Nazareth to Bethlehem. Ito po ay ayon sa tinutupad po nila yung nahula, yung prophecy noon na manggagaling nga po sa Bethlehem ang Messiah. Ito po bilang pagtupad po. At continuing, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. Ayun nga po.
Inabutan na nga po kailangan ng mga anak. Meron na, okay. Si Mary. And verse 7, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling cloths and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ito nga po, mula nung pinanganak ang Panginoong Hesus hanggang ngayon, marami pa rin po hindi nagbibigay ng room para sa Panginoong Hesus. Yun po ang nakakalungkot. Verse 8, now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill toward men. So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made him widely known, the saying which was told them concerning this child, and all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. Ito nga po, itong gospel according to Luke, alam naman po natin yung gospel na napag-aralan na natin dati, ibig sabihin ng gospel ay good news. Ang gospel according to Luke, si Luke po ay isang doktor, physician, isang manggagamot. Makikita po natin ito sa Colossians 4:14 na pinakilala siya bilang physician. Dito sabi doon, Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Sabi ni San Pablo doon, as a physician, Luke focused on the humanity of Jesus and presented him as the Son of Man. Yun nga po, itong Gospel of Luke, pinakilala nga po ang Panginoong Hesus as the Son of Man. At napag-usapan na rin po natin na dati, the title Son of Man was a designation for the Messiah. The book of Daniel predicted that the Son of Man would inherit God's everlasting kingdom. Ito nga po, kasi may mga kultong naglipa na ngayon, sabi nila, si Lord Jesus Christ daw ay Diyos lamang, hindi daw po naging tao ang Panginoong Hesus. Pero maliwanag po dito sa Gospel of Luke na ang Panginoong Hesus nga po ay naging tao, pinanganak nga po ni Mary. Although ang iba, unique po ang pagkakabuntis ni Mary kasi kinasihan po siya ng banal na espiritu. Wala pong nangyari sa kanila ni Joseph, kundi po ang Diyos po mismo ang nagkasi sa gumawa ng paraan na nabuntis siya. Kaya naman po virgin birth. Kaya nga po tawag natin kay Mary ay Virgin Mary. Pero po nung nag-asawa na sila, nagkaroon po ng mga kapatid nga po ang Panginoong Hesus. Kaya naman po hindi siya nanatiling virgin. Dahil nga po na-consummate nila yung marriage ni Joseph after ma-burn ang Panginoong Hesus ng virgin birth. At ito nga po sa Daniel 7:13-14, makikita po natin doon yung prophecy na darating ang Messiah bilang tinawag dito Son of Man. Sabi nga sa verse 13, I was watching in the night visions and behold, one like the Son of Man. Kaya ito po, yung Son of Man, ang Messiah, ang ating Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesus, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days and they brought him near before him. Then to him was given dominion. Ito po yung millennial reign ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Pag siya ay naging King of Kings na at tumungtong na dito sa lupa sa millennium. Ito na nga pong mangyayari. And glory and the kingdom, ipagkakaloob na po sa kanya ang dominion and glory and the kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Ito nga po,
At madalas pong tawagin ng Panginoon Jesus ang sarili niya, the Son of Man. Ang maraming kultur rin po ang sinasabi na hindi raw po tinawag ng Panginoong Jesus ang sarili niya na Diyos. Ang tawag niya po sa sarili niya, the Son of Man. Pero makikita po natin dito, ang Son of Man ay title nga po ng Diyos, ng Messiah, ng manlulunod. Oh, sorry po. Yun nga po, na yung Son of Man nga po, according nga po sa Daniel ay Messiah, kaya Messiah ang Son of God. Kung Son of God nga po siya rin po ay God. At going back po dito sa Going back po dito sa Luke, si Luke po, na writer ng Gospel of Luke, is the only Gentile author in the Bible. As the only Gentile author of the Bible, Luke carefully and thoroughly recorded Jesus' compassion for sinners, women, and other outsiders of his day. And Luke, being a Gentile, writing to Greeks, kasi sinulat po tong Gospel of Luke para sa mga Greeks. Kaya naman po yung style na ginawa ni Luke, pinakilala niya ang Panginoong Hesus dito sa Gospel of Luke as the ideal God-man. 100% God, 100% man. God in a human body, the ideal man, the perfect man, the one that the world longs for, the fulfillment of all their dreams and ambitions. Kasi po ang mga Greek, naniniwala sila, pag ikaw ay a very good man, merong kang possibility maging God. Kaya naman po dito nanggagaling si Luke sa pag-iisip ng mga Greek. Kaya niya po present ang Panginoong Hesus bilang ideal God man dito sa Gospel of Luke. Punta po tayo sa Luke chapter 2 verse 8. Ito na po tungkol dun sa mga shepherds. Kung mag-uumpisa po tayo sa istorya. Ang focus po natin ngayon sa Christmas story ay ang mga shepherds. Sabi dun sa verse 8, "Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night." Ang shepherds daw po, nung mga time na yon, ang shepherds ay isolated. Malayo po sila sa mga pamilya nila. Kailangan nilang pumunta doon sa field, doon sa mga tupa para maalagaan. Malayo sila, isolated sila, malayo sila sa lahat. Kaya po, itong mga shepherds, makaka-identify po kaming mag-asawa kasi malayo rin po kami sa mga pamilya. Kaming dalawa lang po nandito. Kaya naman po makabuluhan tong istorya ng mga shepherds sa mga tao ngayon na nag-iisa o malayo sa mga pamilya. Kaya mag-intay lang po tayo kung anong gusto mong sabihin ng Panginoon para sa ating mga malalayo sa mga pamilya nag-iisa o kaya walang kapamilya ngayong Pasko. Sabi nga rin po dito, ang mga shepherds, they were excluded and lived their lives apart from the people. Ito, ostracized sila, outcast sila ng society. Kaya naman pati mga Egyptians, tingin din sa kanila repulsive, detestable, at nakakadiri. Makikita natin sa Genesis 46 verse 34, sabi doon, "That you shall say, your servant's occupation has been with livestock from our youth, even till now, both we and also our fathers, that you may dwell in the land of Goshen, for every shepherd is an abomination to the Egyptians." Ayun, abomination to the Egyptians ang mga shepherds. At ang mga shepherds, mababa ang tingin ng society sa kanila kasi hindi mo kailangan makapag-aral, hindi mo kailangan ng training, hindi mo kailangan ng diploma. Pag ikaw gusto mong maging shepherd, tatanungin mo, gaano katagal ba ang training ko? Ayan, sige, mag-umpisa ka na. Ayan, hindi ka na magti-training, diretso ka na agad. Basta ang importante, alagaan mo ang mga tupa. Walang mawawala sa kanila, walang makakain ang buhay ng mga lobo o ng mga oso. Kailangan bantayan mo sila. Kaya doon hindi na kailangan mag-aral kasi taga-bantay lang sila. At
at mababa rin ang sweldo ng mga shepherds. Kaya sila, tinuturing silang, minamaliit silang ng society nung time na yon. At ang mga shepherds nung New Testament era, considered din sila ng mga religious sector ng society as ceremonially unclean. Kasi they could not comply with Sabbath regulations. Kasi hindi sila pwedeng, di ba, nung mga time na yon, ang mga religious, pag Sabado, dapat hindi ka magtatrabaho. Pero ang mga shepherds nagtatrabaho pa rin kasi 24/7 yung trabaho nila kasi baka mawala o manakaw o kaya makain ng mga leon, ng mga bear, ng mga tigre, ng mga wild yung mga alaga nilang tupa, kaya hindi sila pwedeng mag-relax pag Sabado. Kaya naman ceremonially unclean sila. Tapos they were in daily contact with dirty, smelly sheep. Yung mga tachi nila, mga tachi ng mga nahahawakan nila ng mga tupa, kailangan hugasan nila. Tapos yung mga blood, pag nasugatan yung mga tupa, kailangan nilang gamutin, kailangan nilang hawakan, iligtas sa mga kalaban o kung saan mang mga tinik-tinik na mga halamanan, kaya pati sila na ko-contaminate din sila ng blood kasi noon pag nahawakan mo yung blood, hindi ka na, you become ceremonially unclean. Kaya ito yung buhay ng mga shepherds, ceremonially unclean sila. Tapos all of this meant that shepherds were almost never clean enough to worship with God's people in God's presence. Yun ang tingin nila. Yung mga shepherds daw, not clean enough para sumamba sa Panginoon at para makasalamuha kasama yung mga church members noong time na yon, kasi sila nga daw tinuturing na marumi. Pero ito ang makikita natin yung grasya ng ng Panginoon Diyos. Kasi yung mga shepherds, sa kanila unang brinodcast, sinabi yung greatest news ever. Yun nga, that God's Son is born on that day. Sa kanila dinisclose ng Panginoon. Na to the outcast, to the unclean shepherds, this is the good news of great joy. It's not about being good and clean people, but about God sending a Savior for those who are not good and clean. Ito nga po ang good news para sa lahat, na hindi mo kailangang maging clean, hindi mo kailangan maging good, maging perfect para kayo ay tanggapin ng Panginoon. Kailangan mo lang ng buong puso mo siyang pagkatiwalaan, isuko mo ang buhay mo sa Kanya, magsisi ka sa iyong kasalanan at tatanggapin ka niya with open arms. At sa verse 19 na natin, and behold, an angel of the Lord stood before the shepherds, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Ito nga po, syempre po, karamihan po sa atin, ganito rin po ang nararanasan natin minsan. Diba? When we encounter the holy presence of God, diba? Tayo rin, nararamdaman din natin na tayo pala ay makasalanan, tayo ay marumi. Kaya kailangan natin maghingi ng tawad sa Panginoon. Yun din ang naramdaman ng mga shepherd noong time na yon. At bukod pa ron, syempre, yung mga shepherds noong time na yon, they were already treated as unclean, outcast, madumi sila, hindi sila karapat-dapat na magsamba sa Panginoon kasi nga sila'y ceremonially unclean. Pero kaya naman sila'y natakot din nung time na yon. Sa panahon din natin ngayon, marami din sa mga tao natatakot. Natatakot din sa mga nangyayari sa paligid. Ano bang mangyayari sa bukas? Gera dito, gera doon. Bagyo, lindol, baha, kung ano-ano, taglamig, yelo, tag-init, kung ano-ano nangyayari sa paligid mo, hindi mo na malaman kung anong mangyayari bukas. Ganon din panahon na yon. Meron din takot sa kanilang mga puso, nararamdaman tong mga shepherd na to. Makikita natin sa verse 10, 11,
anong sagot ng anghel sa mga takot na mga shepherds na yon. Do not be afraid, huwag kayong matakot. For behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ito rin ang sinasabi ng Diyos sa ating gusto rin sabihin ng Diyos, hindi lang sa mga Kristiyano, kundi sa lahat ng tao. I bring you good tidings of great joy. Ano ba yung great joy na to? Sabi sa verse 11, For there is born to you this day, in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. Merong naipanganak sa araw na ito. Meron dati pa napanganak sa city of David, a Savior who is Christ the Lord. Meron tayong manunubos, meron tayong tagapagligtas na ipinanganak. Kaya hindi tayo kailangang matakot. Nariyan siya, nag-iintay sa atin. Kaya hindi dapat tayo matakot. Continuing, no matter how unclean the shepherds were before the glory of God, God had provided a Savior. And to prove this to the shepherds, a sign was given. The Savior had not been born in a palace but was lying in a manger. Pwede naman ang Diyos maipanganak doon sa malaking palasyo, pero pinili niya maipanganak sa sabsaban kung saan pinapakain yung mga animal. Itong sabsaban na to, ito daw po ay isang bato, malaking bato na inukitan para doon ilagay yung mga pagkain, inumin ng mga hayop. Hindi pala ito katulad nung mga nandun sa mga bilin na kahoy, ito pala ay bato. Sabi sa verse 15 to 16, So it was when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another. Ito nga ang reaksyon ng mga shepherd nung sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot dahil merong tagapagligtas na naipanganak ngayon. Ito naman ang reaksyon nila, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Ito nga, verse 16, and they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Ito, in response to the good news about the Savior, agad-agad, nagmamadali pa silang pumunta at hinanap nasaan na ang tagapagligtas na sinabi ng anghel sa kanila. Ganon din sa buhay natin. Ano bang dapat nating maging reaksyon pag sinabi ng Diyos sa kanyang pangako? Hindi kita iiwan ni pababayaan man lamang. Tayo ba ay magrereklamo? Tayo ba ay sasampalataya? Tayo ba ay maninindigan sa mga pangako ng Diyos na sinasabi niya sa atin? Tayo ba ay magtitiwala sa Kanya? O tayo ba, ano ba ang dapat nating gawin? Dapat ang maging response natin, agad-agad, sumunod tayo, tumalima tayo kung anong pinagagawa ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag natin isipan ang simptomas ng anuman sakit o karamdaman. Ang isipin natin ang pangako niya na siya ang Diyos na nagpapagaling, na sa Kanya walang imposible. Ang lahat ng bagay, anumang mahirap sa tao, sa Kanya ay madali. Yun ang panghahawakan natin sa ating mga buhay. At sabi nga dito sa verses 17 to 18 ng Luke 2, Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. Una, ang naging reaksyon nila sa mabuting balita ng anghel, hinanap nila yung Savior. At pangalawa, nang mahanap na nila, nakita na nila, nasaksihan na nila sa kanilang sariling mga mata, naranasan nila, nakita nila sa kanilang mga mata na nandun nga ang Savior. Kasi kung ano nga yung pinangako ng Diyos, ang sinabi ng anghel sa kanila na nandun, in swaddling cloth at nasa sabsapan, nakita nga nila, totoo nga. Ito nga ang naging reaction nila. The shepherds could not keep quiet about what they saw when they found Jesus, so it should be for us. Yun nga, ito nga, pinagkalat nila, sinabi nila they made widely known, pinagkalat nila sa lahat ng pwede nilang masabihan. Shinare nila yung Savior na nakita nila, nasaksihan nila. This Christmas season, let's share the good news, not just of Jesus as the baby in the manger, but of Jesus who came to save us from our sins. Hindi lang sa
Save us from our sins. Save us from past, present, and future. Yun ang dapat nating i-share sa iba itong Kapaskuhan. Hindi lang dapat tayo makapokus sa ating mga sarili, kundi makapokus din tayo kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ang kagalingan na pinagkaloob niya sa atin, ang provision na pinagkaloob niya sa atin, ang mga sagot sa mga panalangin na ibinigay niya sa atin. I-share natin to sa iba na siya ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin, na siya ang Diyos ng mga himala, na siya ang Diyos na manggagamot, na siya ang Diyos na nagtutustos sa lahat ng ating pangangailangan, na siya ang Diyos na kailangan natin sa ating buhay, na kung tayo nasa Kanya, wala na tayong kailangan pa. Siya ang lahat-lahat sa atin, at anumang haharapin natin, siya ang bahala dahil tayo nagpapasakop sa Kanya. I-share natin lahat yun sa iba, katulad ng ginawa nung mga shepherd, nung nasaksihan nila, naranasan nila ang Savior na naipanganak doon sa sabsaban. At ano nga ang nangyari sa verse 18? And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. At lahat ng pagsasabihan natin, ang Diyos ang magpapala rin sa kanila. Magbubunga din ang itatanim natin na seeds sa mga puso ng mga masyesheran natin. Ang Diyos din ang magpapalago nito sa kanilang mga buhay. How can we keep quiet having been redeemed by Jesus Christ? If you, katulad ko, ever feel unqualified or unworthy to share the gospel, remember the shepherds. Kung feeling nyo hindi ako qualified, hindi ako magaling magsalita, hindi ako well-equipped para lang sa mga pastoryan, alalahanin natin ang mga shepherds. Hindi nga sila nakapag-aral. Hindi nga maliit ang sweldo nila, mababa ang tingin sa kanila ng mga tao. Parang ka-level nila yung mga may ketong daw nung panahon na yon, halos a little bit lower, a little bit higher lang sila sa mga ketong na pinandidirihan. Pero ito, hindi nila inisip kung sino sila. Inisip nila yung Diyos na nakilala nila. Kaya yun din ang gagawin natin sa ating mga buhay ngayon. Pag itong time na very good chance na ipakilala natin ang real meaning of Christmas sa iba. That God became flesh and dwelt among us to give us salvation, not only spiritual but also physical, mental, relational, lahat ng areas ng buhay natin kayang isave ng Panginoong Hesus. Kaya naman po, let's follow kung anong ginawa ng shepherd doon nung makilala nila ang Panginoong Hesus. Ganun din po ang ating gawin ngayong Christmas. Doon na lang po tayo ngayon magtatapos, at kung meron po kayong gustong idagdag. God, doesn't pick the qualified, He qualifies. Amen. So, yun nga po, yung feeling po natin na hindi tayo qualify sa mga ganyan. So, parang pinangungunahan po natin ng Panginoon. Dapat, mag-submit po tayo sa, and submit po sa command ng ating Panginoon, dahil siya po yung magka-qualify sa atin na yung na hindi tayo qualify, pero qualified. Kung feeling natin hindi tayo qualified, si Lord po ang magka-qualify sa atin. Kaya magtiwala lang po tayo sa Kanya. Amen. At sa word nga po na i-share nga po natin yung good news, yung gospel nga po, yung salvation nga po natin. Nung pinanganak si Jesus Christ, ay napakababa ang kanyang pinakamababa ang lugar na kanyang kapanganakan. Isipin mo, sabsaban, pakainan ng mga hayop. Pagkatapos, yung angel, nagpakita sa mga shepherd. At ang good news, yung mga shepherd ang unang nakabalita.
pinag-aaralan natin, sinasabi ni Jingjing ng mga shepherd, mga outcast people yung mga yan. Mga ibig sabihin, parang second class o third class citizen sila. Mas mataas lang sila ng konti sa kitongin. Sipin mo, yung mga unang bumisita kay Jesus Christ, napakababa pa rin mga tao. Kaya si Jesus Christ, very lowly siya, very humble. Pwede naman siyang ipanganak sa, sabi nga ni Jingjing, sa palasyo, kung gustuhin niya, dahil anak nga siya ng Diyos. Nga lang, at saka noong nagtuturo siya sa mga tinuturuan na mga tao noon, nung siya nagmi-ministry na siya, sa mga pinakapaborito niyang parable, di ba yung the sheep and the shepherd and the sheep. Maraming parable na na sinabi si Jesus Christ, iba't ibang parable. Pero tungkol sa shepherd and the sheep. Kaya si Jesus Christ, malapit siya sa mga sa mga shepherd. Kasi lagi niyang inihalimbawa eh. At saka sinabi rin sa Biblia na si Jesus Christ is a good shepherd. Amen. Yun ang sabi sa Bible, hindi ko na alam kung saan yun. Jesus Christ is the good shepherd. Kasi karamihan sa mga parable na pinapangaral niya sa mga tao ay laging patungkol sa shepherd at saka sa mga sheep, di ba? Yung nawala yung may sandan siyang tupa, nawala yung isa, iniwan niya yung 99, pinuntahan yung isang nawawala. Parang ganun din eh. Yung sa lost, mga He's always looking for the lost. lost, yes, he's always looking for the lost. Eh, yung 99, iniwan niya, kaya ganun. Yung yung mga parable na yung Jesus Christ, madaling maintindihan na yung lost na yon, hindi ko ang ating iintindihin ay mga nawawala ng landas, gano'n. Naliligaw ng landas. Yun, kaya pilit na hinahanap ng Jesus Christ. O yung mga sinner, sabi natin sinner, naliligaw ng landas eh. Ngayon, maraming parable yan eh. Meron pa yung parable na my sheep, I know them. Each of them, I know their name. Sabi ni Jesus Christ. Tapos, my sheep recognize my voice. Sabi niya, ibig sabihin, yung mga parable na yun, tindihin natin, ang ating relasyon sa Panginoon. Di ba? Tayo yung sheep, ang shepherd, si Jesus Christ. Maraming parable yan na tinuturo ni Jesus Christ sa kanyang sa mga taong nakikinig sa kanya. Dahil si Jesus Christ noon, parang rockstar na siya noon eh. Sinusundan siya noon, libo-libo ng tao ang sumusunod sa kanya, nakikinig. Kaya naalarma ang Roman Empire kay Jesus Christ. Dahil marami siyang libo-libo ang kanyang sumusunod sa kanya, 5,000, 10,000. Pero napakasimple lang ang kanyang turo. O yun nga, yung shepherd saka sheep, maraming version yun na ginawa ni Jesus Christ na parable, yung about the sheep and the shepherd and the sheep. You are the shepherd of your family. Yes. Diba? Yun yung ibig sabihin nun eh, Nestor. You're the shepherd of your family. So, if you have to show them the light. Nakaka-encourage lang talaga yung ito pinag-aralan natin ngayon. Kasi katulad ako parang sample ko na yung sarili ko. Syempre, hindi naman ako graduate. Tapos, kumbaga, bukod pa doon, madaldal lang ako pero mahihain ako sa personal. Madaldal ako sa mga kapamilya, kaibigan, pero pag hindi ko kakilala, may group yun, tahimik ako. Yung parang, kahit na gusto kong sabihin, yung wala akong lakas ng loob na kasi nga, katulad ng pag-aaralan natin, parang
ang feeling ko nun parang, ay, sino ba naman ako para magsalita? Pakikinggan ba ako nitong mga to? Mga ganun. Parang hindi ako karapat-dapat. Parang, yung ganun ang tingin ko sa sarili ko. And nakaka-encourage tong, tong pinag-aralan natin. Dahil yun nga, pinili ng Diyos, unang nakaalam pa ng good news, yung pagka-panganak ni Jesus Christ. Mga shepherd pa, na sabi nga ni Uncle na yung panahon na yun parang outcast sila. Kung tutusin, bakit sila ang unang binigyan ng magandang balita sa Mga pagkapanganak angel, mga ng anghel. mga angel, ba't hindi yung mga matataas na tao? Ipinili, doon niya lang pinapakita na talagang walang pinipili ang Diyos. Kumbaga, Yung pinakamababa, pinaka-lowly Oo, tao, kahit pinakamababa na ng mababa ka o ano ka, basta pinakita nga niya, sa bagay mismo sa kanya nag-start sa kanya, di ba? Yung pagiging humble, pwede nung ngayon nga, pwede naman siya panganak sa magandang lugar, pero siya pinanganak sa sabsaban. Kaya nag-start sa kanya, tapos yung sa shepherd. Kaya kumbaga, talagang ini-encourage na tayo to share the gospel. Na kumbaga, wag natin iisipin na ito lang tayo, ganito lang ako. Parang ganun. Walang ganun sa Diyos pala. Yung talagang lahat tayo tinawag niya para to share the gospel. Yun ang Great Commission. The Shepherd's Response to Christmas. Alam niyo, ngayon ko lang nalaman na si Luke Hintel. Karamihan kasi, ang alam ko, lahat ng apostles ni Jesus Christ ay mga Jews. Lahat Diyos, pati si Juan, Diyos din eh. Si Pablo si Paul. Ano pala si Luke Hintel? Pinapakita ni Lord na kahit na yung mga kagaya ni Paul, ang dami niyang mga pinagpapatay na Christians, di ba? But God is still using mightily. Mahal, tanggalin mo lahat yan, nag-e-echo eh. Nakamute po kay Ante. Sorry po, Ayan, Yan po, maliwanag. okay, yeah. Sa Kakwan, every day should be Christmas. Right? Jesus was born. Every day it should be Christmas. So, and every day, we should take advantage kung alam natin na hindi save yung tao, we have to be bold to share the gospel to them. Yun yung sabi mo that's one of our purpose. Yan ang isang purpose bakit tayo nabuhay nandito sa mundo. So we can be a vessel for the Lord to share the gospel. Yan ang importante. We cannot bring anything in heaven except souls. Except mga souls na sharean natin ng gospel. Kaya importante talaga na we have to be bold in sharing the gospel to anyone that we know that are not saved. Hindi yung para sa atin lang. Ay, nako, saved na ako, pupunta na ako sa langit. We have to, Number one yun, pero vessel for God's kingdom. Every marami day should be rin- Christmas. We have to thank God that we are alive. Mm. Hindi yung December 25 lang ang Christmas. Every day we have to love each other. We have to share. Yeah. Giving, di ba? Yung exchange gift. Yeah, you have Yan to ang spirit share. ng Yeah. Christmas, yung bigayan, Hindi lang Christmas ang pagbibigay ng regalo. pagmamahal, love, Yeah. giving. Kaya meron yung exchange gift eh. Lang minsan na nakakalungkot pag Pasko lang mababait eh. Ay, magpapasko na, magpakabait ka na. Yun sinasabi. Pasko naman, patawarin mo na siya. Oo, Pasko naman. Ayun, magpakabait na, kaya nga patawarin ang mo na. Christmas, Kaya giving, nga dapat every day forgiving. should be Christmas. Yan ang Christmas, pagpapatawad, pagbibigay. Yun ang spirit of Christmas eh. Saka kung may alam tayo na they are not
obeying God, they're not Christian, we have to pray for them kasi Jesus loves everybody. Kahit yung mga Hamas, we have to pray for them. We have to pray that there should be maximum salvation during this time of war kasi God loves everyone, you know. Ayaw niyang hindi ma-save lahat. It's his heart's desire that everyone should be saved. So we have to pray also for the Hamas. Kahit na alam natin na inaapi, ano ba yan? Marami silang pinatay na mga Jews, but it happened. So all we can do is pray for, you know, for what's going on now, that there will be maximum salvation that will happen. Tsaka yun sa mga flood. Laging may flood, earthquake dyan sa Philippines. So we have to pray for them, for good weather. Hindi yung dahil nasa magandang lugar tayo, hindi na natin naalala na ipagdasal sila, you know. Sa Pilipinas, di ba may mga NPA, laging may giyera sila ng mga military. Before Christmas, during Christmas season, may 1 week ceasefire between the New People's Army and the government forces. Father God, maraming Panginoon sa Lord na kahit sino nga po na pinipili na pwede nga po maghayag na inyong mga Panginoon. Dahil Lord, we know Panginoon, kayo ang pumipili sa bawat isa, Panginoon, na ginagamit niyo, Panginoon. And all we need to do is just to submit, Lord God, sa inyo nga pong kalooban, Panginoon. And Father God, we believe, Father God, na kayo nga po ang salvation niyo po, Panginoon. Yung pagmamahal sa amin na binigay niyo ay maligtas, Panginoon, sa eternal, Panginoon, upang kami bigyan ng buhay na walang hanggan sa langit, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa salvation, Panginoon, ay Lord God, 2,000 years ago when Jesus Christ died on the cross. Lord, we pray, Father God, na bigyan niyo kami ng boldness to share your word, Panginoon, sa lahat nga po ng aming mga kamag-anak, kaibigan, at mga tao sa aming paligid. Lord God, Lord, gamitin niyo nga kaming daluyan ng inyong mga salita, Panginoon. And bigyan niyo nga rin po kami ng kauhawan sa inyong mga salita upang may bahagi ang mga ito, Lord. Sa buhay at sa aming mga kaibigan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. We praise you, Lord. We glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Our Heavenly Father, we thank you for this day that we are gathering together to put in remembrance what you have teach your disciple to do. We humbly come to you to forgive all our sins, cleanse us any unrighteousness. Thank you for your grace that we are worthy to partake this communion. I pray that you bless the bread and juice. As we do this, we believe that you died for us. You are resurrected and you are coming back again. Thank you for all that you have toward us. We claim salvation, healing, eternal life through Christ Jesus. Amen. Ating pong hawakan ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, itong aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating pong kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong itong siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Atin pong inumin ang juice sa simbolo ng dugo ni Jesus.
Thank you, Lord, for all the things that you have done for us. Thank you for the assurance that you are coming back again. Praying for all the blessings for all of us. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.